Waro. Waro. Ang ayaw. Wara. Wara ang ayaw. Pumunta na sa... Wala. Nagasa ka? Kapalong. Kapalong? Ang sama, tigsalog? Atamanobo? Katamanobo. Atamanobo ka. Ano pangalan? Ha? Pangalan? Iresa. Sige, Merry Christmas! Yan daw po ang tawag nila sa proyekto na kanilang gustong i-implementa sa bisa na kanilang naging kasunduan. Mas maraming health facilities sa rural areas, realization ng Universal Healthcare Act, at reduction ng mortality at morbidity rates sa pamamagitan ng pagkatayo ng primary healthcare facilities ang kanilang layunin. According to Tingo, the MUA design which outlines their program is intended to address the gaps in healthcare infrastructure in rural areas. They further claim that it facilitates the construction, expansion, and upgrading of hospitals and clinics, as well as acquisition of much-needed medical equipment. Ayon sa kumakalat na unsigned copy of the MUA, the obligations of Tingo Party List are the following: shall assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program. Number 2, shall provide complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Number 3, shall provide the necessary support in financing health expenses of the patients through its medical assistance program. Ang tanong ko po ngayon, alin po ba sa ating mga ahensya ng gobyerno ang in charge sa healthcare infrastructure? Anong ahensya po ang nakakapagbigay ng technical assistance patungkol sa mga usaping pangkalusugan? Anong ahensya po ng gobyerno ang nangangasiwa ng ating mga local government units? Ang PhilHealth ba? Ang BBP ba? O ang Tingo Party List? Sa taon-taon natin binabalangkas ang national budget, ang Department of Health lamang ang nakikitaan ko ng programa patungkol sa mga health infrastructure. Under the 2025 National Expenditure Program of the Department of Health, the DOH has a program called Health Facilities Enhancement Program, or its EP. Funds for its EP shall be used for the construction, upgrading, or expansion of government healthcare facilities, among others, with priorities in the universal healthcare sites, geographically isolated and disadvantaged areas, including the upgrading of facilities for COVID-19 response and equipping and construction of ongoing projects. In the implementation of the infrastructure projects under the HMEP, the DOH may enter into a MUA with the appropriate government agency or local government unit that has the capability to implement the project. In addition, the DOH has the mandate to provide technical assistance, consultation, and advisory services to stakeholders regarding health facilities regulation. More to the point, it is the DOH which issues the so-called certificate of need whenever a government or private entity desires to establish a new hospital. Kaya naman, nakapagtataka para sa amin, bakit kaya hindi naisama ang DOH sa isang programa na sa ating pagtingin ay bahagi o nauugnay sa mandato nito. Pulis ka sa po, isa po akong doktor. Ngunit, Doctor of Philosophy po or PhD, hindi po Doctor of Medicine or MD. Hindi po ako isang health expert. Pero mukhang hindi naman po ata kailangan ng isang doctorate degree o kahit college degree para masabi na mas angkop na mga health expert o ang DOH ang mamamahala o kaya naman ay kasama sa mga programa may kaugnayan sa kalusugan. Bakit kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth na makasama sa kanilang MUA ang isang party list kaysa Department of Health? Gusto ko rin po malinawan. Sa isang banda, nakakapagtataka rin po kung bakit hindi rin mas pinili ng DBP at PhilHealth ang Department of Interior and Local Government na siyang may mandato to exercise general supervision over local government units.
coordinate with LGUs in ensuring their participation to the program intended to rehabilitate, expand, or construct LGU hospitals. O kaya naman ay makapag-provide ng complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospital. Sa huli, Ginoong Pangulo, ang tanong ng lahat sa kasunduan na pinirmahan ng PhilHealth, DBP at Tingog Party List. Legal ba ito? Ethical ba ito? Hinaluan at hahaluan ba ng politika ang mga programang pagkalusugan? Masasabi ba natin na ito'y purong ethical at legal at walang halong agendang politika? Mayroon po bang nalalapat na batas kagaya ng mga parasan ng ibang mga nakapansin sa timing ng programang ito? Hindi po tayo kailangan tutol sa pagpapalaganap ng mga proyektong makapagpapabuti ng sitwasyon ng kalusugan ng ating mga kababayan. Pero sana naman ay naayon sa batas ang papapatupad nito. Kung hindi natin pupulahin ang mga ganitong gawain na may akusasyon ng irregularidad, para saan pa ang pagiging mga mambabatas natin? Noong nakaraang budget deliberation lamang po natin ng 2025 budget, nabigyan pansin naman po ang kahalagahan ng pamumuhunan sa kalusugan ng ating mga mamamayan. May mga kasamahan din tayo na nagtanong na kung epektibo ang ating mga batas na may kaugnayan sa kalusugan, bakit marami pa rin ang pumipila sa Senado para humingi ng medical assistance? Nakakalungkot po na tila inaasa sa politika ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Samantalang ito ay isang batayang karapatan na hindi na dapat ipinaglilimos. Mahihiyang magtanong. Ako'y nangangamba at kinakabahan na baka naman hindi tama ang payo sa aking kapatid. Alam po ninyo, technically, I think the President is absolutely right that in fact, once the bill has been endorsed to him and it's already on his table, all he can do is to veto line by line the budget. However, the reality is that time and again, as mentioned under the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act as well as the Magna Carta for Seafarers, time and again it has occurred that the executive has enjoined the legislature to take a second look at their bicameral board when it is unacceptable, perhaps unimplementable, or otherwise requires further study. Pwede naman pag-usapan yan, maliwanag naman yan eh. At saka, ang hirap kasi sa veto, mauwi sa zero. Magiging zero. Ano man line item na veto, wala naman pupuntahan yan kundi zero. Naka-zero na nga yung PhilHealth, ine-negative 74 billion pa ba? Asang zero na yan. Tapos yung mga 4Ps, nasa 50 billion ang tinanggal, isisiro pa ba natin yung buong 116 billion? Yan ang problema natin, very limited yung veto power. At ang duda, nagkakaroon tuloy ng malisya at pangamba ang mga tao. Unang-una, mauuwi yan sa 2019 budget. At kung maglilimos tayo para makakuha ng MAIP, dahil yun nga, yung PhilHealth, wala na. Kahit miyembro ka ng PhilHealth na may karapatan na kumuha ng doktor, magkagamot, pumunta sa ospital, may karapatan ka doon, di ba, kapag PhilHealth member ka. Ngayon, at ang PhilHealth, konting-konti na lamang yung wala na, zero na nga yung operating expenses niya. Mabigat at pumila sa malalakas na mga opisyal na may MAIP, yung medical assistance. Ganon din ang mangyayari sa mga 4Ps. Kung dati yung 4.4 million families na saklaw ng 4Ps program, merong inaabangan at inaasahan kada buwan. Ngayon, talagang pipila ka na naman at parang hihingi ka na naman, luluhod ka na naman sa malalakas para humingi ng akap. Parang gano'n na lang ang nangyayari. Ganun din siguro kapag dito nabanggit ko sa FLR for later release. Tapos pupunta ka sa BBM, sa DPWH, lalakarin kung sino malakas, yun ang okay. Kaya nananawagan ako kay Executive Secretary Delsamin. Alam naman natin na technically, legally, perhaps literally, the only power remaining with the President with regard to a
Executive Secretary Bersamin has on more than one occasion already urged the restoration of the budget of a law to the Bicam Committee. Paulit-ulit na nakita na natin yan. Kasi ako'y kinakabahan. Mas alam ito ni Secretary Bersamin, ano? Article 14, Section 5 ng ating Constitution, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Education talaga napaka-liwanag at haba pa. Ensure that teaching will attract and retain its rightful share, etc. Ang liwanag ng utos ng ating konstitusyon. Eh bakit nasa 900 billion lang yan samantalang yung DPWH nasa 1.1 plus trillion. Nakakakabay. Kaya nananawagan ako, mas kabisado niya yung ating konstitusyon. Huwag naman ninyo ipahamak ng aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release, na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Pati naman yung mga project na binanggit at inaasahan ng taong bayan sa SONA, parang nawala na kasi isa na lang yung linya sa Bicam report, yung tinatawag na various infrastructure project. Pag tinatanong mo, sasabihin nila, VIP kasi yan, VIP. Anong VIP? Nakakaduda nila. Anong VIP yan? Sino siya? Various infrastructure project, very important persons, very important party list. Sino talaga ang nasa likod ng VIP ng DPWH 1.1 trillion na tumataginting sa budget natin? Nandun sa inyong privilege speech kahapon, sabi niyo, sa pakiwari niyo, may nangyaring himala pagdating sa Bicam. Part ko kayo ng oras, di ba? Meron ng nipon. Kasi doon kukunin pag sabay-sabay ng claim para hindi ka maubusan. Yun ang problema. Wala pa nga silang investment fund kasi hindi pa nga nakakaipon. At ang liwanag na kinakailangan talaga sa Universal Healthcare Act na magkaroon tayo ng Program Reserve Fund at kailangan din na may share talaga sa tax collections yung PhilHealth. Pero initially, si PBBM ang nagsabi na bakit nga bibigyan ng subsidy kung ang laki naman ng reserve fund o laki ng pondo ng PhilHealth na hindi nila ginagamit. So, Yes. hindi ba parang na-inform ng tama si Presidente doon, ma'am? Initially, parang sinabi niya, bakit mo ba bibigyan nga ng subsidy and dami pang pondo? Hindi ko alam, pero ang alam ko lamang, talagang tulad ng lahat ng insurance man, kinakailangan talaga may actuarial cap yan. Talagang may iniipon. Ganun. Ayun. Okay, Mayan, and then Nympha? I just wanted to rectify yung NEP, wala siyang akap. Pero yung Congress version pala may 39 billion. Nakalimutan ko, pero gusto ko lang nga i-clarify. Walang akap nung sa LEP. Doon nag-hearing kami sa DSWD, paulit-ulit kong tinatanong, paano ba yung akap? Ay, hindi, wala nang priority yun. Paano ba yung akap? Ikalawang hearing, informally, siguraduhin na natin para maayos na natin yung mga alituntunin. Kasi hindi naman ako kontra sa ayuda. Gusto ko lang maayos. Nalalabuan kasi ako sa akap. Ang sabi ba naman, lahat daw ng tinamaan ng inflasyon. Sa loob ko, lahat naman yata biktima ng inflation. Sino bang hindi? Tapos tinanong ko, hindi mo pwede yun. Labo, lahat naman tayo tinamaan ng inflation. Hindi. Yung kulang sa kita. Takot humiwang ano yun. Sino ba yung kulang sa kita? Hindi, yung near poor. Paano yung talagang poor? Hindi pa nga tayo nakakapagbigay sa totoong poor na PWD na seriously challenged, yung mga nakaratay na mga lola't lolo, yung mga solo parent, ang dami pa nakapila dyan, di pa natin nabibigyan. Laki-laki na ng utang natin sa mga seniors, bibigyan pa natin yung mga near poor at yung mga sinasabing kapos ang kinikita. Ang birang buhay ito. Okay, Mayan. Hi, ma'am. Ma'am, will you able to talk to Si Tisa Escudero, si Grace po, yung mga senador at saka congressman ng Bicam, paano tuturuan nyo ng leksyon? Dahil dyan sa ginawa nyo, ilagay nyo sa alanganin
kakayanin yung mamamayang Pilipino. Eh ang ginawa nyo, kung di ba naman kayo mga gago, di kayo nag-iisip, sa halip na pababain nyo yung contribution, paramihin nyo yung services ng PhilHealth at ma-enroll nyo yung mga ordinaryong Pilipino na hindi pa miyembro ng PhilHealth, eh puta, ziniro nyo pa yung subsidy. Tapos ang mababalitaan namin, ang mga putang inang taga-PhilHealth, magki-Christmas party at mag-anniversary worth 138 million. Putang ina mo ka, Emmanuel Ledesma, Chief Executive Officer ng PhilHealth. Sama mo na yung buong board ng PhilHealth. At di pa doon natapos mga boss, ito mga putang ina mga congressman at mga senador na nasa bicameral conference committee. Akala ko ba kaya ka magtipid? Na hindi nila mahanap si Mary. Yan. Yan mga boss. Nandito kami sa rekto para kalampagin ang gobyerno natin. Yan, i-record nyo na to. Utang ina nyo mga congressman. Galit na ang taong bayan. Ayan na mga boss, oh. Galit na ang taong bayan. Nandito kami sa rekto mga boss. I-share nyo to, i-share nyo. I-record nyo na, i-share nyo na to. Ayan na mga boss, oh. Nandito. Ayan. PhilHealth namin, huwag na gawin. Yan, o, takyo ko. Purong daw, urang. Ayan, o. Ano? Putangin nyo mga congressman kayo, huwag nyo nakawin yung PhilHealth namin. Ayan. Huwag nyo nakawin yung moto ng PhilHealth, huwag nyo i-zero ang budget dyan. Galit na mga manggagawa. Galit na ang taong bayan. Magsiresign na rin kayo. Magsiresign kayo, ikaw, Ledesma, CEO ng PhilHealth, putang ina mo, mag-resign ka na. Herbosa, isa ka pa, Secretary of Health, ang ina mo, mag-resign ka na. Kayo mga congressman, hayop kayo. Ayan na, galit na yung taong bayan, ha. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, ha. Masaya-masaya tayo dyan. Namin ipunta dito sa rally natin. Maraming panawagan. Ang pondo ng at naman ito patuloy ng pagkakawa ng gobyerno. Yan. Laban. Naman na. Yan, sabi nga ni Prof. Magno, this is the most corrupt budget in the history of Philippines. Nakita po yan sa pangungula ko ng mga politiko natin. Una na si Speaker Romualdez at sa mga nasa House of Representatives na walang ginawa kundi magpamukmod ng ayuda. Samantalang tayo mga mamamayan patuloy na nagbabayad ng taxes. Tama. Tapos, habang tayo patuloy na nagbabayad ng tax, yung binabayad natin, kinukura ko. Tama. So, nakakawala po talaga ito ng dignidad. Tama. Kaya after 20 years, nandito na naman ako sa inyo. Magkakasama na kami ni Prof. Magno. Ilan namin wag nakawin. Months of our PhilHealth contributions. Huwag niyong kurakutin yung pera namin. O sa mga PhilHealth contributor, lalong-lalo na sa mga manggagawa, nagwisit sa buwan ng kinakaltas sa sahod para lang sa PhilHealth contribution. Mas mabuwisit pa po kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi may plano ang gobyernong to na pakialaman at gastusin yung pera natin, yung contribution natin. Pandarambong ng mga tiwaling opisyales ng pamahalaan. Sa isang parte ng kanyang programa sa Radyo 5, sinabi ni Ted Filon na imbes na ibigay sa mga miyembro ng PhilHealth ang mga sobrang pondo ng government insurance company o taasan man lang ang benepisyo ng mga miyembro ito, tila walang habas na lilinisin ito ng mga magnanakaw sa gobyerno. Ang Universal Healthcare Act sana na mas mapapakinabangan ng mga Pilipino ay patuloy na kinukulimbat ng mga mistulong buwaya sa pamahalaan. Ang shocking revelation pa rito, mismo ang veteranong mamamahayag ay nakaranas rin ng di umunay kabalbalan pagdating sa benepisyo ng PhilHealth nang makonfine nito o magkasakit at tila na diretsyo sa ospital. Aniya, mas malaki pa raw ang senior citizen discount na nakuha nito kumpara sa PhilHealth coverage
mismo sa ilang mga pagkatotoo ng maraming netizen, tila hindi nababago ang ganitong eksena kung saan maliit ang benepisyo ngunit malaki ang contribution sa PhilHealth maparegular o premium members ng nasabing insurance company. Sa katunayan, isa pang concerned citizen ang hinangaan ng publiko ng isiwalat nito isa-isa kung papaano kinukupit ng mga tiwaling opisyalis ng pamahalaan ang pera ng taong bayan na galing sa dugot pawis ng sambayanan. Marami po sa atin, ang confinement mo, iba ang iyong uri ng karamdaman. Hindi ho lahat nakikinabang sa laki po ng iyong maaaring ma-refund o makuha sa PhilHealth. Kayo po, anong inyong experience? Ako, one time, ang mas malaki pa ho yung senior discount na nakuha ko. Kumpara doon sa wala pang 8,000 peso na PhilHealth na benepisyo sa laki ng hospital bill mo. Hindi mo maintindihan yung wala kang laban dyan eh. Sino ka para makipagdebate doon sa nag-aaral sa PhilHealth na magkano ang iyong makukuha ang benepisyo? Hindi eh. Mayroon silang sariling komputasyon. So bottom line mga kapatid dito, ito ho mga taga-finance department, itong mga naandyan po nangangasiwa ng ating pong itong mga taong ito, ano turing nyo sa PhilHealth? Family corporation? Na maaari mo sabihin na, oy, may pera ka ba na sobra? Pilinga muna. Iba ho ang karakter ng Philippine Health Insurance Corporation. Ito po, hindi ito sa inyo. Miyembro ho ang may-ari niyan. Mga miyembro may may-ari niyan. Hindi mo pa pwedeng kuhanan ng pera. Nilagyan mo ng pera, and then babawiin mo kasi hindi mo ginagasta. Mali. Di ba dapat, PhilHealth, gastahin mo yung pera sa tama? Ang sistema nito, pesos sa pambansang pamahalaan. Ayan o, nakasulat dyan sa baba. Ngayon, balak nila na galawin at limasin buo yung 89.9 billion pesos na excess funds ng PhilHealth. Yung 89.9 billion na excess funds, hindi lang excess funds yun. Pera natin yun. Kontribusyon natin yun ng mga manggagawa. Subsidyo yun mula sa gobyerno na kinuha rin sa tax natin na mamamayan. Alam niyo yung mas nakakainis? Yung katahimikan ng media at ng mga government officials, ng mga congressman at ng mga senador na para bang walang anomalyang nangyayari dito sa PhilHealth. Di ba yung explain natin dun sa nakaraang video na patay sa Universal Healthcare Act, kapag may sobrang pondo ang PhilHealth, dapat mangahulugan ito ng mas malaking coverage para sa mga miyembro ng PhilHealth. O kaya dapat bumaba yung monthly premium o yung buwanang binabayaran natin para dyan sa PhilHealth. Hindi yan basta-basta pwede ilagay kung saan trip ilagay. Hindi yan po pwede basta-basta gastusin kung saan trip gastusin. Eh, sobra-sobra naman pala yung pondo dyan sa PhilHealth. Bakit hindi ilagay sa mga serbisyo at programang pangkalusugan? Bakit hindi ilagay sa mga laboratorio? Sa pagpapacheck up? Bakit hindi i-expand para ma-cover hanggang yung sa dental? Yung mahal ng dental services eh. Bakit hindi lakihan yung coverage dun sa hospitalization, lalong-lalo na sa mga malulubang sakit? Mga boss, wala akong ibang naiisip dito kundi kalampagin at mag-ingay tayo na mga contributors, mga miyembro ng PhilHealth. Lalong-lalo na tayong mga manggagawa na kinakaltasan buwan-buwan para lang sa kontribusyon dito sa PhilHealth. Malapit na ang eleksyon sa 2025. Sure ako, nagagamitin tong pondo na to para dyan sa mga proyekto, ayuda, mga walang kwenta, mga kabalbalan ng mga proyekto. At dyan sa mga hayop ng mga opisyal dyan sa PhilHealth, hands off our PhilHealth contributions. Huwag niyong kurakutin yung pera namin. O sa mga PhilHealth contributor, lalong-lalo na sa mga manggagawa na puwisit sa buwanang kinakaltas sa sahod para lang sa PhilHealth contribution. Mas mabuwisit pa po kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi may plano ang gobyernong to na pakialaman at gastusin yung pera natin, yung contribution natin.
para sa kung saan man nila yan gustong gastusin. Paliwanag natin. Nitong nakaraan, naglabas ang Department of Finance ng Department Circular number 003-2024. Dito sa Department Circular na to, inaatasan ng Department of Finance yung mga government-owned and controlled corporations o mga GOCCs na i-remit o ibigay yung kanilang mga excess funds sa pambansang pamahalaan. Ngayon, para saan? Bakit i-remit ng mga GOCCs gaya ng PhilHealth yung sobrang pera sa pambansang pamahalaan? Ito daw kasi yung magiging fund source o pagmumulan ng pondo doon sa mga tinatawag na unprogrammed appropriations ng gobyerno. Ngayon, ano yung unprogrammed appropriations o yung unprogrammed funds na tinatawag? Parang standby yan na pera o budget na wala pang purpose na pagkakagastusan sa ngayon. Pero later on, pag naisipan na gastusin, kung pwedeng gastusin yan, magkano ba yung hinihingi na dapat daw na standby fund? So, ang nire-request ng executive branch ng gobyerno natin ay 731 billion pesos na unprogrammed funds. Yung kanyang hinihingi sa Kongreso. Isang kembot na lang, 1 trilyon na yan. 1 trilyon na wala pang purpose na budget. Standby lang daw. Ngayon, yung PhilHealth bilang isa sa mga government-owned and controlled corporations ang panggagalingan ng pondo para mabuo itong unprogrammed funds. Wala naman sana dapat problema kasi may mga gano'n naman talaga na hindi natin ma-foresee, makikita agad na dapat pagkagastusan. Pero tangina naman PhilHealth, may sobra-sobra ka palang pondo, may sobra-sobra ka palang pera mula sa subsidyo sa gobyerno at sa kontribusyon namin na mga manggagawa. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung sobra-sobrang pondo na tinatago lang ng PhilHealth? Nasa 89.9 billion pesos lang naman yung excess o sobra-sobrang pondo dyan sa PhilHealth. Malinaw na nakasulat sa batas sa Universal Healthcare Act na kapag may sobrang pera o pondo ang PhilHealth, dapat nitong gamitin yung pondong ito para i-expand o paramihin yung benepisyong nakukuha ng mga miyembro ng PhilHealth. Pwede rin itong mga hulugan ng pagpapababa ng premium o yung binabayaran natin buwan-buwan. Eskulero na nagsasabing trabaho ng Kongreso, trabaho nila eskulero na pumili kung alin ang uunahin. At hindi nga daw dapat unahin ang subsidiya sa PhilHealth. Sa gitna po ng alingas-ngas bunga ng desisyon ng tinaguriang Small Committee sa BICAM ng pambansang budget, wala pa rin pong opisyal na pahayag ang mismong chairman ng House Committee on Appropriations, Zaldico, at maging si House Speaker Martin Romualdez. Pero kung si dating Finance Department Undersecretary at Economics Professor Cielo Magno ang tatanungin, hindi lang ito nakakalungkot na mga pangyayari. Hindi na nga po ito nakakalungkot. Ito po ay nakakagalit. Kasi malinaw na violation po ito ng mga batas natin at yung prinsipyo ba ng tinatawag natin Universal Health Insurance. Alam niyo po, may responsibilidad ang gobyerno na bayaran at mag-alat ng budget para sa subsidy, no? Yung mga premium ng mga kababayan natin mahihirap, senior citizens, PWD, para kabayaran po ng premium nila sa PhilHealth yan. Ngayon, kung hindi mag-aalat ng subsidy ang gobyerno, anong ibig sabihin po niyan? Ang mananagot ng gastusin ng PhilHealth para sa mga kababayan nating mga mahihirap ay mismo yung mga manggagawang Pilipino na nagbabayad ng PhilHealth. Binigyan din po ng kaliwanagan ni Professor Magno ang tungkol sa sinasabi ng ilang senador na ang PhilHealth ay mayroong 600 billion pesos na reserve fund. Ma'am, ano ho ba ang ibig sabihin itong reserve fund ng PhilHealth? Alam niyo po kasi kailangan ng isang insurance company, halimbawa po itong PhilHealth ay isang government company na insurance ang trabaho. Kailangan po ay na-forecast nila, naaalam nila o napipredict nila kung magkano yung mga gastusin na maaari nilang kaharapin. So kailangan po may sapat na reserve fund para kayang bayaran ng PhilHealth yung mga haharapin niyang gastusin. So dyan po pumapasok yung tinatawag natin yung future liabilities ng PhilHealth. Kaya meron insurance liabilities na tinatawag. Ngayon, tingnan mo, dapat yung reserve fund mo tumutugma yan sa haharapin mong liabilities.
future. So, hindi nga, may pera nga po ang PhilHealth, pero ibig sabihin, ang tanong ay sapat ba ang perang to para sa mga kinakaharap na gastusin ng PhilHealth? Naaayon po sa financial statement ng PhilHealth na yung kasalukuyang reserve fund ng PhilHealth, kahit isama pa lahat ng asset niya, ay hindi sapat para tugunan yung future liabilities niya. Kaya dyan po maling-mali yung mga senador natin sa sinasabi nila na may reserve fund, pwede na yan para tustusan yung mga haharaping gastusin ng PhilHealth. Ay hindi po tama yan. Dahil kailangan nga po may sapat na pondo para harapin yung mga haharaping gastusin ng PhilHealth. Hindi po tumutugma. Opo, nangangahulugan, ma'am, na iba po ang kahulugan ng reserve fund at kung meron mang surplus fund, ma'am. Yes, magkaiba po yun. Wala pong surplus fund ang PhilHealth. Dahil ang surplus fund ay ibig sabihin, pag tinignan mo yung current assets ng PhilHealth, dapat ay kaya niyang tugmaan ang mga liabilities na to at sobra-sobra pa. At hindi po yun ang nakikita natin. Kasama na ang reserve fund na mayroon ng PhilHealth. Hindi po to sapat para tugunan yung mga liabilities o pagkakautang ng PhilHealth. Pati na rin yung mga haharapin pa niyang bayarin. Kaya po, tama naman po may papasok pang pera dahil ang mga manggagawa patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth. Pero ang nakakalungkot po dyan, hindi magagawa ng PhilHealth yung mandato niya dahil ano po ba ang goal natin sa PhilHealth? Hindi ba pababain yung ating counterpart out-of-pocket contribution, yung out-of-pocket expenses natin? Sa kasalukuyan po, on average, halos kalahati, 50% ang out-of-pocket expenses natin sa pagkakasakit. Yan po ay isa sa pinakamataas dito sa Southeast Asia. Ibig sabihin, hindi nagagampanan ng PhilHealth at trabaho niya na ibsan yung burden ng pagkakasakit sa Pilipinas. Ngayong hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth, mas lalong hindi niya magagawa yung trabaho niya. Dahil katulad ng sinasabi po natin, walang sapat na pondo ang PhilHealth para bayaran yung kasalukuyang pagkakautang niya at yung mga haharapin niyang gastusin.